What's up mga mi? Heto na naman tayo sa panibagong araw, Sabado ngayon mga mi. At sobrang nagagalak ang puso ko. Alam mo yun, gumising ako ng maaga, alas 5 pa lang. Pagkatapos umupo ko dun sa sala. Me time ba ako? Tapos nanalangin din sa Panginoon na sana ang mga pangangailangan namin ay may provide. Alam mo yun mga mi, sabi ko nga sa kanya, ikaw na ang bahala sa amin. Pagkatapos nga ng prayer ko, tinignan ko lang yung cellphone ko, yung Facebook ko. Wala talaga sa loob ko na i-check ito. Tapos nakita ko yung stream ads nasa taas na sobrang napakasayo ko. Yung una nga hindi pa ako makapaniwala. Kaya nga sabi ko kay daddy, i-check niya yung mga video ko. At yun nga, meron na nga mga ads. Yun yung parang gi-give up ka na sa buhay mo. Pero kung mananalig ka talaga sa Panginoon, walang imposible. Kaya naman itong supportive na husband, ulit-ulit pinapanood ang mga video namin. Abay ang sabi, sayang naman daw ang ads. Kaya paulit-ulit niyang pinapanood. At ito nga, nag-asikaso na ako mga mi. At syempre, inayos ko din yung damit. Dahil magluluto ba naman ako ng breakfast namin. Pero ang lulutuin ko, itlog, tuyo, at noodles. Nakakatuwa lang sa pakiramdam. Yung akala kong yung mga video ko nawala lang, ay napapansin din pala ni Lolo Napapansin din ng mga viewers. Kaya thank you so much mga followers. At bago nga akong bumaba sa kusina, nilinis ko muna dito sa taas. Paano ba naman itong pinagliguan ni Amara ay hindi naman inayos ni Daddy. Nabagay, hindi ko naman pwedeng iasa din lahat sa kanya at napapagod din siya. Pagkatapos ko nga mag-asikaso taas ay bumaba na ako para mag-init na tubig dahil iinom kami na maligamgam dalawa. Magsasaing na rin pala ako dahil wala kaming kanin. Kailangan namin uminom muna na maligamgam para mainitan ang aming mga sikmura. Ito daw kasi ang maganda sa ating mga dugo. Kaya every morning, ito talaga ang aming routine na mag-init ng tubig at uminom ng maligamgam. Nagsaing na pala ako dyan mga mi. At pagkatapos itong si Daddy bumili ng tuyo at meron naman kaming itlog na stock dito sa ref. Dalawang tuyo. At kumuha din siya ng malunggay sa kapitbahay. Nang hingi na lang din siya dahil wala naman kaming tanim na malunggay. Ihahalo kasi namin tong malunggay doon sa noodles na jampo. Para kahit papano ay may gulay naman kaming makakain. At ito na nga mga mi, nag-start na ako magbati ng itlog. 3 itlog pa lang ang aking piprituhin dyan. Nilagyan ko lang ng kaunting asin para magkaroon ng lasa. Storytelling lang tayo mga mi. Naalala ko pala nung bata ako, mahilig akong tumingin sa salamin. Tapos yung gusto kong maging artista, alam mo ba yun, si Ate Sara, lagi ko siya nakikita sa mga palabas. Yung tipong titingin ako sa salamin, mag-aarte, magsusuklay, iiyak, tatawa. Ganun ang eksena ko nung bata ako, pero hindi ako nabigyan ng pagkakataon maging artista. Pero ngayon na yata ako magiging artista. Hilig ang person. Pero hindi naman ako aasya masyado. I-enjoy ko na lang din tong pagkakataon na to. And at the same time, kailangan din umern ng money. Pero sa totoo lang mga mi, masaya talaga ako sa ginagawa ko. Yung pag-e-edit, at pag-video, doon ko talaga na ilalabas ang mga stress ko sa buhay. At maswerte din ako dahil supportive itong husband ko sa aking ginagawa. Una nga ay nahihiya ako mag-video, mag-live, at lalo nang mag-record ng aking boses, kinikilabutan pa nga ako nung una. Pero nung nanonood din ako ng mga vlog ng mga nana, nai-inspire ako sa mga ginagawa nila at gusto ko din gawin. Yung una nga, naku-curious lang ako paano nila ginagawa yun. Pero sabi ko, mukhang kakayanin ko yun. Hindi ganun kadali mga mi, sobra. Ang daming puyat. Lalo na ang pag-voice over. Dapat marami kang pasensya dahil paulit-ulit mong babanggitin. Paulit-ulit kang magsasalita. Dati nga ang gamit ko ay tabo. Doon kasi sa tabo, buo ang iyong boses. Pero nung nagkaroon na ako ng budget, bumili talaga ako ng microphone para sa pag-vlog ko. Para din naman malinaw yung sinasabi ko. At naiintindihan ng mga nanonood sa akin. Hala, assuming ka talaga girl. Akala mo naman nakikinig at nanonood sila sa'yo. Pero okay lang yun. Basta masaya ka sa ginagawa mo. O, diba? Kinakausap ko lang din yung sarili ko. Sabi ko nga, nung nag-voice over ako nung una, nababaliw na ata ako. Pero kung makikita mo lang ang face ko, nakakamassage din pala ng face dahil lumingiti ka habang nagre-record ka. Lalong-lalo na yung mouth mo, nai-stretch siya, pati ang kamay mo. Kaya kung kulang ka sa exercise, ito ang gawin mo. Ay, napahaba na ang aking kwento mga mi. Sorry naman. Nakakain na
at kami lahat. Ito, magliligpit na nga pala ako ng aming pinagkainan. Siyempre, walang pasok ako ang toka dyan. At ang aking daddy ay sitting pretty muna dyan. Charot lang, nagre-ready talaga yan ng mga order namin na chili garlic. Mo ang nag-prepare at nito, wala tong preservatives na mga kung ano-ano. Sarap din ito maging 80 pesos pala per bottle yun mga mi. Kaya kung gusto nyo matikman ang aming chili onion garlic oil, i-PM nyo lang ako mga mi. Sure yun, masarap yun. Lalo na yung mga mahihilig sa maanghang. Ako na mismo ang magsasabi sa inyo mga mi na mapapa-extra rice kayo talaga. Ganito talaga ako mga mi pag nasa bahay, ikot ang puwet ko. Walang tigil sa pagkumpuni ako. Kaya itong asawa ko, papagalitan na naman ako nito dahil sasabihin ko, ang sakit na naman ang katawan ko. Ewan ko ba, mas gusto ko kasi talaga yung mga may ginagawa dito sa bahay. Dahil kapag ako ay nakahinto kung ano-ano lang ang naiisip ko, baka mapraning lang ako. Kaya mas maigi talaga na may ginagawa ako dito sa bahay. At ito lang talaga ang time ko para makapaglinis ng bahay. Ayaw na ayaw ko kasi yung mabaho at malalagkit na mga basahan. Yan talaga umiinit ang ulo ko. At makikita mo sa aking mukha na naiinis ako. Kaya si daddy kilalang kilala na ako pag makalat ang bahay. Hindi lang naman siguro ako ganun, di ba mga mi? Lahat tayong mga nanay. Pero hindi talaga maiiwasan na makalat ang bahay lalo na pag may bata kayo. Expected na yun, kaya yung ibang mga nanay, wag natin i-judge. Dahil pagod din sila sa kanilang mga ginagawa sa bahay. Dagdagan pa ng pag-iisip ng mga bayarin, ng mga bill. Kaya tayong mga nanay, push lang. Wag tayong mag-give up. At kung may makukuhang ibang diskarte, go! Wag tayong mahihiya. O siya mga mi, mahaba na pala ang vlog ko. Maraming salamat po sa inyong mga suporta. Please like Miliano Vlog. Bye-bye!